Guten Morgen! Hi! I will be discussing about Innsbruck, Austria. Innsbruck is the 5th largest city in Austria and it is the capital of Tyrol. This city is worth visiting din kasi meron ditong maraming mga landmarks that are so interesting at saka meron din itong mga madami siyang flora and fauna na worth seeing din siya. So, ano ba yung mga meron dito sa Innsbruck? Famous ito for sa mga pictures niya talaga, ang makikita yung parang, yung mga structure, mga buildings na mga iba-ibang colors na nakahilera siya by the river. Ang ibig sabihin ng Innsbruck is bridge over the Inn. So, may bridge kasi na famous dyan. Doon sa bridge na yon naging famous rin yan because meron doon kasing cross of the naked Jesus Christ. So, yan yung mga makikita doon. Tapos, Innsbruck also is a very walkable city. One of the main attractions also of Innsbruck is the Golden Roof. Ano ba tong Golden Roof? Parang siya yung in memory of the wedding of Maximilian I to Maria Bianca. Yun yung ginawa niya para to commemorate the wedding. So ano siya? It's a 2,657 na fire gilded copper. So doon usually pagka may festival, yung mga pananawagan nila. Kumbaga may square kasi dun sa harap nun. So, yun yung kanilang pinaka-box. So, parang dyan sila kaway-kaway sa mga fans siguro. So, yan yung purpose ng Golden Roof. Mga 1500s yan ginawa. Tapos, ang master builder. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko. Turing. Yun yung kanyang pangalan. So, hanggang ngayon, ganun pa rin siya. Maganda at makintab na makikita mo, lalo na pag tinamaan ng ilaw. So, lahat ng tao, pagka pupunta ng Innsbruck, yun talaga yung unang titingalain. Diba? Yun. One also of the attractions of Innsbruck is the Ambras Castle. This is the oldest museum in the world. Ang style niya is Renaissance. Tapos, this is the home of the Tyrolean Count na si Ferdinand II at saka ang kanyang wife na si Philippine. Tapos, ang kanilang dalawang anak. Yon. So, it's worth seeing. Malaki yung kanyang facade. Tapos, pwede kayong mag-visit and take souvenir photos. Ang isa pa sa mga attraction dito is the Bergisel ski jump. So, I was not able to go there talaga dun sa pinaka-site itself. Pero, I did, meron kaming inakyat na building. This is near the Pence Hotel. 360 degrees yung pangalan ng restaurant. So, bilog siya. Tapos, you can order your drinks, ganyan, kasi it's a fun place, parang bar siya talaga na pwede mong mag-chill lang kayo, tapos makikita mo the whole of Innsbruck. Tapos doon makikita yung ski jump na ginagamit for the ski Olympics. It's also worth seeing pagkatapos makikita nyo rin yung Austrian Alps na talagang mga snow-capped mountains na syempre for us, it's a wonder kasi syempre wala naman dito sa Pilipinas. No? Ang isa pang walkable na sites dito sa Innsbruck is Maria Theresien Straße. Yun. So, ito line to with mga stores, architectural wonders, yan. Tapos sa gitna ng plaza, meron doon parang obelisk ba yun? O parang monument of the Blessed Virgin Mary. So, maganda rin siyang
puntahan kasi ano lang yan, maikli lang siya, hindi siya long walk. So, yung sa stretch na yon, pwede rin kayong mag-order ng drinks. Alam niyo naman dito sa Europa, umaga pa lang, di ba? Yan ang talagang uupo sila at basking in the sun sa kanilang mga little cafes or bars. Tapos they would drink. Yon. Chill life. There's also the Imperial Palace that you can visit. Ito naman is si Maximilian I and yung si wife Teresa na meron silang 16 children. Na isa sa mga anak nila si Marie Antoinette. Yan. So, maganda rin to see also. Maganda rin to sa gabi kasi maganda yung kanyang mga lights. Pero we were there in the morning. Makikita mo yung mga intricacies ng mga sa kanyang architectural facade yon. So what else? Dyan sa Innsbruck also, just like any other places in Europe, meron silang mga small fountains na pwede kang mag-drink. Actually, nag-try kami. Hindi ko tinry sa Italy, pero tinry ko sa Innsbruck. Na talaga naman kasing maiinom mo siya, potable water. Ano siya, yung para bang water na nanggaling sa ref. Ang sarap lang kasi di ba pagka naglakad kayo, ang naiinitan ka somehow. Tapos iinom ka ng gano'n. Talagang, wala, nakaka-happy lang. Alam mo naman ako, masyado ako mababaw sa mga ganito. Ang isa pang very, very amazing for me sa Innsbruck is, di ba, ang ganda nga ng mga buildings and structures. Pagkatapos, halimbawa, ganyan yung daan, ang dulo nun, ano siya talaga, Alps. Di ba, parang, wow, talagang ang ganda. Yung parang kang nasa postcard. So, pag nagpa-picture ka talaga, meron kang mountain sa likod, pagkatapos yung, ang ganda ng mga architecture. So, talagang nakaka-happy talaga tong Innsbruck. Kaya, for me, it's still worth seeing. Another fun thing to do is to go up the Nordkette. Ito yung top. Yan nga yung top of Innsbruck. To go there, you have to ride a funicular. So, ang mga makikita nyo dito, yung station, ang nag-ano doon, kasi ang ganda niya ito siya. Ang nag-ano niyan, ang arkitekto niyan is si Zaha Hadid. So, contrary sa chismis, hindi po siya related kila Gigi Hadid. Yon. So, it's worth seeing also. Kasi, ano yun 360 degrees view of the whole of Innsbruck na nandun ka talaga sa taas. Yon. So, pag may time, if you are in Europe, you can come visit Innsbruck. Pwede naman siyang madaanan on your way to pwedeng from Vaduz, from Rome, dadaanan naman yan, galing kayo ng Italy, 'di ba? Papunta kayo sa Vaduz, madadaanan siya. So pwedeng stop by for a few hours, or pwede rin kayong palang pumunta sa Swarovski Crystal Center nila. Meron din dito. Tapos, yun, kay Schnitzel. Tapos, ayun, you can go on the tour na para, pero you're able to see kung ganong kaganda ang Austria. Sobra siyang ganda. So, siguro, in one of my, future European tours, baka Austria ang aking isa sa mga gustong makita na in full yung andyan lahat-lahat. Thank you.